Si Amy pala ang dahilan ng pagtigil ng rally ng Iglesia ni Cristo noong pangatlong araw. So what's up guys, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking channel. Ngayon po ito nga po ang balita na aking napanood na kahit mismo ang katrabaho ko na Iglesia ni Cristo at yun po ang kanyang sinabi na sinasabi nga po niya na si Amy daw po talaga ang naging dahilan kung bakit itinigil ang rally ng Iglesia ni Cristo dahil nga po sa kanyang pamumulitika at paninira. Dahil nga po doon mga kababayan sa sinabi ni Amy Marcos ay nadismaya po ang Iglesia ni Cristo dahil nga transparency, talagang hindi sila maninira, hindi sila magsasalita ng anumang laban sa gobyerno o pababain ang gobyerno, kundi mag-rally sila ng mayroong kapayapaan. At ang isinisigaw nila na makasuhan ang mga taong talagang may sala at mapanagot ito at makulong. Kaya dun mga kababayan, ito nga po ang naging resulta. Kaya bagamat sinabi nga po sa balita na dahil nga po ay pagod na ang mga Iglesia ni Cristo, yung mga membro, kasi nga po nung unang araw ay umabot po ito ng 600,000 mahigit. Pero nung pangalawang araw po ay umabot na lang po ng 150. So parang makikita natin na parang siguro ay kinapos na po ang mga tao, kumbaga walang masyado na pumunta. Ang inaasahan ng Iglesia ni Cristo na unang araw magiging 650,000, pangalawang araw magiging 1 million, pangatlong araw magiging 1.8 to 2 million ang attendance. Pero ang nangyari po ay unang araw lang po ang mataas, pangalawa ay bumaba. Ay paano pa kung pangatlo? Isa din po itong dahilan na sinasabi ng mga komentarista na talagang kanilang binabalance ang nangyari. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, yung nangyari ng EDSA 1, talagang una mataas, pangalawa lalong tumaas, ang pangatlong araw lalong pinakamarami ang umattend ng rally. Kaya pagdating dito sa rally ng Iglesia ni Cristo ay parang isa rin na naging dahilan dito si Amy Marcos dahil nga po sa kanyang paninira sa kanyang kapatid na hindi inaasahan ito ng mga leader ng Iglesia ni Cristo. So ngayon guys, mapapanood natin yung sinabi nga po ng isang driver ng mga Marcoses na napakatagal siyang nanilbihan sa mga Marcos. Siya po ang kumbaga nadismaya po siya dito sa sinabi ng kanyang amo na si Senador Amy Marcos. Ito po mga kabayan, panoorin natin. Magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood nyo itong mensahe ko sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Amy Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-iba ang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po, baka nahagip ka ng mga malalang typhoon, baka na amlingan ka kung nada itilok ano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget.
Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Sana po, isipin niyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na typhoon Uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero sana ma'am, wag naman ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Advice ko lang ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Para sa kabutihan ng bayan natin, isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Ma'am, nababaliw ka na yata. Mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzein yung mabuti, yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutuan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi lang ng kasinungalingan. Yan ang masasabi ko lang po. Kaya, ma'am, kung mariluluot po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin yung mabuti yung sinasabi nyo. So yun guys, sinabi nga po niya na kung maaari lumuhod pa po siya sa harapan ni Senador Amy na sana magbago ang kanyang isip o kung bakit niya sinabi ang ganung pananalita. Dahil nga po kilalang kilala niya itong dalawang magkakapatid. At hindi lang doon mga kababayan, marami pa pong mga kababayan natin ang nagsalita na bagamat hindi sila loyalista ng mga Marcos ay talagang naawa sila sa ating mahal na Pangulo dahil nga po sa ginawa ni Amy. Ito po, panuorin pa po natin. Isang Marcos loyalist pero sa nakikita kong ginagawa nilang paninira sa Pangulo, nagkaroon ako ng matinding simpatiya sa kanya. Dahil maginoo niya nilalabanan ang mga kawalangyaan ng mga paninirang ginagawa sa kanya. Ang laking pagkakamali sa oposisyon ang ginawa ninyo. Bakit? Imbis na malaglag ang Pangulo at magalit ang tao, nagkaroon pa ng simpatiya ang Pangulo sa mga tao katulad namin na galit sa kanya. Ngayon, sa inyo bumaling ang tao, sa inyo bumaling ang galit ng tao dahil sa walang tigil ninyong paninira. Instead na tumulong kayo sa gobyerno, paninira inaatupag ninyo. Nagsisikap ang Pangulo na maituwid ang pagkakamali at maparusahan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Anong ginagawa ninyo? Puro paninira, puro sariling interest. Pinoprotektahan ninyo ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kayo ang mali at hindi ang Pangulo. At maging po itong si Senador Pampilo Lacson, lalo siyang nadurog ang kanyang puso dahil nga po sa ginawa. Siyempre mga kabayan, di ba nga kapag alam natin hindi naiiwasan yung magkaaway, yung magkapatid, magkatampuhan, pero hindi po pwede, hindi mangyayari yung ipahiya mo siya sa napakaraming tao. Sabihin yung kasiraan o siraan siya sa pinakamaraming tao, hindi nangyayari yun sa isang Pilipino. Di ba mga kababayan? Hindi maganda ang ginawa ni Senador Amy Marcos. Kaya napakaraming mga Pinoy, mga kababayan natin ang nagkomento ng ganon. Na para bang harap-harapan na. Ano ba ang nakain? O talaga bang anak ba siya o kapatid ba siya ni Bongbong Marcos, di ba? Yun po mga kababayan ang mga komento ng ilan natin mga kababayan. Kaya yan lang po mga kababayan at panoorin natin itong sinabi ni Senador Pampilo Lacson. Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid, di ba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan na sinisira yung kapatid. But not in front of hundreds of thousands of Filipinos.
especially in a religious gathering. So, para sa akin, napaka-un-Filipino nun. Hindi natin ugaling Filipino na ganyan. Well, tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong closely, knit, di ba? Close-knit yung ating pamilya. So, pag may away magkakapatid, nire-resolve natin within the confines of the home or within the family circle, di ba? Pwede maisama yung mga lolo't lola, mga tiyawit-tiyahin, nire-resolve. Pero hindi ganyan. Wala akong makitang ibang motibo other than politics. O so yun guys, sa ating mga napanood ngayon, kayo na po ang humusga. Ano ba ang masasabi ninyo sa ginawa ni Senador Amy Marcos? Tama ba yung ginawa niya? Tama ba yung ganun na ang kapatid mo ay ipapahiya mo sa napakaraming tao? Buti, sabi nga ng ilan na sana kung kapitbahay mo lang, ito ay pinakamaraming tao na umaabot halos ng 100,000 ng mga tao na kaharap na ipinagsigawan sa buong mundo. Parang ganun ang nangyari mga kababayan. So ano ba ang masabi ninyo dito sa balitang ito? Sa mga napanood natin, ano man ang komento ninyo, ilagay nyo lang po mga kababayan sa comment section. At ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong oras at panonood. God bless you po. Ingat po kayong lahat.